Naisip mo na ba na ang taon ng iyong kapanganakan ay hindi basta-basta? Na kahit na ang huling digit ng numerong iyon ay may malalim na marka ng iyong kakanyahan, iyong mga pinili mula sa mga nakaraang buhay, at ang mga aral na dapat mong matutunan sa pagkakatawang tao na ito. Ayon sa mga sinaunang aral ng Budista, ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay kumakatawan sa isang partikular na uri ng enerhiya ng karmic, isang direktang pagmuni-muni ng iyong espiritual na nakaraan. At ang pag-unawa sa numerong ito ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili at sa landas ng iyong buhay. Hindi namin pinag-uusapan ang mga murang horoscope o generic na numerolohiya dito. Ito ay tungkol sa sinaunang karunungan na ipinamana ng mga monghe na nakita ang buhay bilang isang tuloy-tuloy na cycle ng pag-aaral, kamatayan, at muling pagsilang para sa kanila. Ang pagiging ipinanganak sa isang partikular na taon na may isang tiyak na bilang ay isang direktang resulta ng mga aksyon mula sa mga nakaraang buhay. At ito ay makikita sa iyong personalidad, mga nagaganap na hamon at maging ang emosyonal na sakit na maaari mong dalhin. Maaaring hindi mo naalala ang iyong nakaraan, ngunit nag-iwan ito ng mga pahiwatig. At ang isa sa mga pahiwatig na iyon ay nasa huling numero ng taon ng iyong kapanganakan. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano ang bawat numero mula 0 hanggang 9 ay kumakatawan sa ibang karmic footprint. Ang ilang mga tao ay ipinanganak upang magpagaling. Ang iba ay mamuno. Ang ilan ay nagbabayad ng mga lumang utang, habang ang iba ay nagsisimula ng panibagong pag-ikot ng mas magaan. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa bilang na kasama mo mula noong kapanganakan, makukonekta ka sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na marahil ay palagi mong nararamdaman, ngunit hindi mo alam kung paano ipaliwanag. Ang numerong ito ay nagpapakita ng mga nakatagong katangian ng iyong kaluluwa at kung ano ang gusto pang ituro sa iyo ng iyong nakaraang buhay. Ngunit bago kami sumisid, magpatuloy at bigyan ng video na ito ng like na nakakatulong ang content na ito na maabot ang mas maraming tao na naghahanap din ng self-discovery. Mag-drop ng komento sa ibaba upang ipaalam sa akin kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng enerhiya na ito. Huminga ka ngayon ng malalim, kumonekta, dahil ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago kung paano mo nakikita kung sino ka talaga. Bago ko ipakita sa iyo ang spiritual na kahulugan ng huling digit ng taon ng iyong kapanganakan, mayroong mahalagang bagay na kailangan mong maunawaan. Sa Budismo, lalo na sa mga lumang tradisyon na nauugnay sa Tibet, India at Thailand, ang buhay ay hindi nagsisimula sa kapanganakan o nagtatapos sa kamatayan. Ito ay isang daloy, isang tuloy-tuloy na paglalakbay kung saan ang espiritu ay dumadaan sa mga siklo ng pagkatuto at bawat muling pagsilang ay nagdadala ng marka ng kung ano ang nauna. Walang random, hindi ang pamilya kung saan ka ipinanganak, hindi ang iyong katawan, hindi ang iyong taon ng kapanganakan. Ang pinakamatalinong monghe ay palaging sinusunod ang mga pattern. Alam nila na ang ilang mga tao ay may napakaspesipikong enerhiya. Ang ilan ay ipinanganak na may kadalan para sa katahimikan. Ang iba ay hindi mapakali ang isip. Ang ilan ay may likas na talento, ang iba ay may paulit-ulit na sakit na trauma o takot na hindi maipaliwanag sa buhay na ito. At sa maraming pagkakataon, ang isang maliit na detalye tulad ng huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay nagsilbing panimulang punto upang maunawaan ang landas na tinahak na ng kaluluwa at kung ano ang sinusubukan nitong pagalingin ngayon. Kaya naman hindi lang entertainment ang video na ito, isa itong tool para sa muling pagkonekta. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong numero, hindi ka lang nakakarinig ng nakakatuwang katotohanan, binabalik tanaw mo ang mga buhay na nawala sa mga lumang karma, na maaaring aktibo pa rin, at sa mga espiritual na kaloob na maaaring natutulog sa loob mo. Ang numerong ito ay isang simbolo, isang code, isang palatandaan tungkol sa paglalakbay ng iyong kaluluwa.
Kaya simula ngayon, pansinin mo na. Makinig ng may bukas na puso dahil kapag sinimulan nating pag-usapan ang tungkol sa mga numero, isang bagay sa loob mo ay maaaring magising na parang ang isang sinaunang bahagi ng iyong kaluluwa ay kinikilala ang isang bagay na alam na nito, ngunit nakalimutan na. Magsimula tayo sa unang numero. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 0, alamin na ito ay hindi lamang anumang detalye sa espiritual na landas, lalo na sa loob ng mga pinakalumang Buddhist na paaralan. Ang numerong 0 ay kumakatawan sa parehong simula at wakas sa parehong oras. Ito ay sumisimbolo sa mayamang walang bisa. Ang espasyo kung saan ang lahat ay ipinanganak at ang lahat ay nagbabalik. Para sa mga monghe ng Tibet, ang 0 ay ang marka ng isang kaluluwa na bumalik sa simula ng cycle. Ito ang tanda ng mga taong nagsisimula muli ng isang bagong espiritual na paglalakbay pagkatapos ng isa o higit pang matinding buhay na minarkahan ng labis, pagdurusa, pagkawasak at madalas na pag-abandona sa kanilang sariling layunin. Ang pagiging ipinanganak sa ilalim ng simbolo ng 0 ay nangangahulugan na ikaw ay isang kaluluwa sa proseso ng isang masiglang pag-reset. Ito ay nagmumungkahi na sa mga nakaraang buhay ay maaari kang nagdala ng malalim na pagkakasala nang nabubuhay sa pamamagitan ng emosyonal na labis o hindi nakakonekta sa iyong espiritual na core. Ang bagong pagkakatawang tao ay dumating bilang isang tahimik na paanyaya mula sa buhay, malinaw, i-restart, muling itayo. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagdaanan noon. Ang mahalaga ay nasa ground zero ka na ngayon. Ang punto kung saan wala na ang bigat ng nakaraan, puwang na lamang para lumikha ng bago. Ang mga taong may 0 ay kadalasang may mga buhay na tila mabagal na lumipas. Dumadaan sila sa mahabang yugto ng pagsisiyasat sa sarili, pagdududa, at panloob na muling pagtatayo. Sila ang madalas na humaharap sa sapilitang paghinto sa karamdaman, isang pagkawala, isang biglaang pagbabago syempre. Hindi ito malas, ito ang universo na nag-aalis ng lumang ingay. Kaya maaari kang matutong bumuo ng sinasadya. Hakbang-hakbang, ang mga kaluluwang ito ay malalim na sensitibo, tahimik sa loob, ngunit may dalang karunungan na hindi maituturo ng sinuman dahil ito ay nagmula sa kailaliman ng panahon. Naniniwala ang mga monghe ng Budismo na narito ang mga muling isinilang na may ganitong enerhiya upang ibalik ang balanse at ibalik ang kanilang personal na katotohanan. Ito ang mga taong ipinanganak upang pasimplehin, pagalingin ang mga pattern ng pamilya at masira ang mga lumang karmic cycle. Ang 0 ay hindi nagdadala ng enerhiya ng pag-uulit. Nagdadala ito ng pambihirang pagkakataon na muling isulat ang lahat mula sa simula. Iyon ang dahilan kung bakit nararamdaman ng mga taong ito sa isang punto ng kanilang buhay, isang malakas na panawagan na talikuran ang mga pattern, sirain ang mga lumang kwento, at lumikha ng isang bagay na hindi pa umiiral. Maging ito ay isang bagong paraan ng pamumuhay, isang bagong proyekto, o isang bagong bersyon ng kanilang sarili. Sa likod ng enerhiyang ito ay naroroon ang isang kaluluwa na masyadong nakikita. Sa mga nakaraang buhay, naranasan nito ang lahat ng kailangan at ngayon ay naghahanap ng kamatayan. Karaniwan para sa mga taong ito na magkaroon ng kaunting pagpapaubaya para sa kababawan, emosyonal na mga laro o magulong kapaligiran. Nararamdaman nila ang pangangailangan para sa kapayapaan, kaayusan at katahimikan. At kahit na hindi nila nauunawaan kung bakit madalas nilang ihiwalay ang kanilang sarili o pakiramdam na naiiba sa iba. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang senyales na ang kaluluwa ay nasa paglipat, lumalayo sa automatikong gulong ng karma at sinasadya na pumili ng isang bagong landas. Ang hamon para sa mga may numerong 0 ay huwag mawala sa kawalan. Dahil ang enerhiya na ito ay kumakatawan sa ganap na simula.
Marami ang pakiramdam na sila ay nagsisimula sa wala ng walang pundasyon na kalinawan o direksyon. Normal lang na makaramdam ng pagkawala minsan. Ngunit tiyak na sa walang laman na ito namamalagi ang kapangyarihan dahil ang zero ay ang matabang patlang kung saan maaaring malikha ang anumang katotohanan. Ang kaluluwa na tumatanggap ng muling pagsisimula na ito bilang isang pagpapala, hindi isang parusa, ay nakakakuha ng espiritual na kalayaan. Ilang tao ang nakakaalam kung ikaw ay may numerong 0, ang iyong buhay ay hindi magiging isang pag-uulit ng nakaraan. Ito ay magiging isang mulat na paglikha ng hinaharap. Ngunit nangyayari lamang ito kapag huminto ka sa pagsisikap na umangkop sa mga hulma ng iba at nagsimulang makinig sa iyong panloob na boses. Hindi ka dumating para ulitin. Dumating ka upang muling tukuyin, upang patahimikin ang lumang ingay, upang muling ayusin ang enerhiya ng pamilya, upang magpakita ng bagong landas. At ang pinakamagandang bahagi ay na kahit hindi mo namamalayan, ginagawa mo na ito sa bawat pagpipilian, hindi iyon mauulit. Sa bawat pag-ikot, pinili mong huwag magpatuloy. Tandaan, ang 0 ay kung saan nagsisimula ang lahat. Doon naupo si Buddha sa katahimikan at nagising. Ito ay kung saan ang tunog ng universo ay hindi pa nagagawa. At dahil doon, ito ay purong potensyal. Kung ito ang iyong numero, binibigyan ka ng iyong kaluluwa ng isang bagong pagkakataon. Gamitin ito ng may kamalayan. Mamuhay sa katotohanan at tandaan, hindi ka walang laman. Ikaw ang puwang kung saan ang lahat ay maaaring mamulaklak. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 1, hindi ka nagkataon dito. Ayon sa mga sinaunang espiritual na tradisyon ng Budista, ang numerong ito ay kumakatawan sa isang kaluluwang bumabalik na may malinaw na kahulugan ng layunin. Nangangahulugan ito na sa 1 o higit pang mga nakaraang buhay, dumaan ka sa matinding mga paglalakbay sa pag-aaral at ngayon ay nagdadala ng enerhiya na nagtutulak, nagdidirekta at bumubuo ng marka ng ang 1 ay nagpapahiwatig na bumalik ka sa lupa na may aktibong misyon, hindi lamang upang mabuhay, ngunit upang manguna sa mga landas, magsimula ng mga ideya at magbigay ng inspirasyon sa mga pagbabago. Ang iyong presensya ay isang tawag at nasaan ka man, may bagong kailangang mangyari. Sa esoteric Buddhism, ang 1 ay kumakatawan sa unang pagpapakita pagkatapos ng walang bisa. Ang punto kung saan ang kamalayan ay umalis sa estado ng katahimikan at pinipiling ipahayag ang sarili sa material na mundo. Ang enerhiya na ito ay hindi banayad. Ito ay direkta, makapangyarihan at hinihingi. Ang mga taong may ganitong espiritual na dalas ay madalas na nararamdaman mula sa isang murang edad na may higit pang dapat gawin kahit na hindi nila alam kung ano. Hindi sila mapakali, dala ng isang panloob na apoy na hindi namamatay. Kahit na subukan nilang magkasya sa maaga o huli, napagtanto nila na sila ay ipinanganak upang maglakad sa unahan, hindi sa likod. Ito, ang pamumuno ay hindi tungkol sa mga titulo, autoridad o posisyon. Ito ay isang espiritual na pamumuno. Ito ay hindi nakikita na nagpapakita sa iyong paninindigan, iyong mga desisyon, at iyong kakayahang masira ang mga pattern. Naparito ka sa mundo para gawin ang hindi ginagawa ng iba. Ito ay maaaring mga hulugan ng paglikha ng isang bagong paraan ng pamumuhay, pagbuo ng isang pamilya na iiba mula sa isa na mayroon ka, pagdadala ng isang natatanging diskarte sa trabaho, o kahit na pagsisimula ng isang panloob na paggalaw ng pagpapagaling na ang iba sa paligid mo ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na harapin. Ang numero 1 ay nagdadala ng kislap ng pagbabagong pagkilos. Ngunit kasama ng misyong ito ang bigat ng hamon. Dahil kadalasan ang mundo ay hindi handa para sa mga mauuna. Kaya naman, ang mga taong may numero 1 ay nakakaramdam
ng matinding pagtutol mula sa iba, sa buhay, at maging sa kanilang sarili. Maaaring harapin mo ang pagpuna, pagtanggi, paghihiwalay, o patuloy na pagdududa tungkol sa iyong halaga. Ang lahat ng ito ay bahagi ng landas ng mga dumating upang magpayunir, hindi umuulit. Ang mundo ay lumalaban sa bago hanggang sa mapatunayan nito ang lakas nito. At kakailanganin mong magtiwala sa iyo, kahit na ang lahat ay tila laban sa iyo. Ayon sa mga monghe mula sa pinakamatandang angkan, ang ganitong uri ng kaluluwa ay may posibilidad na makaranas ng mga sandali ng pagkawasak kung saan ang lahat ng itinayo ay tila biglang gumuho. Ang mga relasyon, proyekto, istruktura ng pamilya, lahat ay maaring pakiramdam na hindi matatag. Ngunit hindi ito nangyayari kung nagkataon. Ang universo ay palaging nagre-reposition sa iyo, hinihila ka palabas ng mga lugar, kung saan ang iyong kaluluwa ay nasasayang dahil ang numero 1 ay hindi dumating upang tumimik. Kapag tinanggap mo ito, nauunawaan mo na ang mga pagtatapos ay pasimula lamang sa pagbabalat kayo. At ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa pananatili kung saan walang buhay, ngunit sa panibagong may kamalayan. Ang isa pang mahalagang punto para sa mga may isa ay ang pag-aaral tungkol sa ego. Ang mga taong may ganitong enerhiya ay maaaring matukso na kontrolin ang lahat upang patuloy na patunayan ang kanilang karapatan o dalhin ang bigat ng mundo ng mag-isa. Ngunit, ang tunay na espiritual na Panginoon na may numero 1 ay siyang natututong mamuno ng may pagpapakumbaba, na nakikinig, yumakap, at nagpapahintulot sa iba na lumago din. Ang isang balanse ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa halimbawa, sa lakas ng loob na maging totoo at sa katapangan na sumulong kahit walang sumusunod. Marahil ay napansin mo na hindi ka maaaring manatili ng matagal sa mga lugar na walang paggalaw, sa mga relasyon na hindi umuunlad, o sa mga gawaing pumapatay sa iyong pagkamalikhain. Iyon ay dahil ang iyong kaluluwa ay nangangailangan ng hamon sa pagtatayo at direksyon. Kapag tinanggihan mo ito sa iyong sarili, ang iyong enerhiya ay naghihirap at ang mga sintomas tulad ng hindi maipaliwanag na pagkapagod, pangangati, pakiramdam ng inis, o kahit na mga sakit na psychosomatic ay maaaring lumitaw. Ang iyong espiritu ay gustong lumawak, at kung hindi nito kayang gawin ito sa panlabas na anyo, susubukan nitong gawin ito sa loob, kadalasang nagiging sanhi ng panansabotahe sa sarili, pagkabalisa, o emosyonal na pagkasira. Ngunit, narito ang isang katotohanan na hindi mo makakalimutan. Pinili kang gawin ang unang hakbang. Ang buhay ay ipinagkatiwala sa iyo ang pinakamahirap na gawain upang simulan, at yun lamang ang nagpapakita ng kadakilaan ng iyong kaluluwa. Hindi mo kailangang malaman ang buong landas. Kailangan mo lang magsimula. Sa pamamagitan ng pagsisimula mong liwanagan ang daan para sa iba. Ang numero 1 ay ang tanglaw sa dilim, ang hininga ng lakas ng loob sa isang nakakatakot na mundo. At kahit hindi mo pa ito nakikita, ang iyong pag-iral ay naglalagay na ng mga landas dahil lamang sa pinili mong mamuhay ng totoo. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 2, merong isang bagay sa iyo na malamang na walang nagturo sa iyo na pangalanan. Isang tahimik na sensitivity, isang matalas na intuition, isang puso na tila sumisipsip sa mundo sa paligid nito. At iyon ay hindi pagmamalabis. Ipinapaliwanag ng karunungan ng Budismo na ang mga kaluluwang may ganitong enerhiya ay babalik sa buhay na may misyon ng muling pagkonekta sa kung ano ang nasira. Dumating ka sa mundo upang magkaisa, lumambot, balansehin, at magkaunawaan. Ngunit bago mo ito magawa sa panlabas, kailangan mong matutunang gawin ito sa loob, at naroon ang iyong unang hamon. Sobra ang nararamdaman mo, pero natuto kang itago. Mula sa isang murang edad, napansin mo ang mga bagay na walang sinabi ng malakas. Mararamdaman mo ang vibe ng isang kwarto sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Nararamdaman mo
Kapag ang isang tao ay malungkot, kahit na nakangiti sila, iniiyakan mo ho ang mga kalokohang bagay na akala ng iba ay pinalaki. Marahil, narinig mo na marami sa iyo ay masyadong sensitibo. Huwag mong isapuso ang lahat o drama lang yan. Ngunit ang walang nakakaalam ay ang pagiging sensitibo mo ay hindi kahinaan. Ito ay iyong regalo. Ang mundo ay sumisigaw at naririnig mo ang subtext. Ang mundo ay tumigil at ikaw ay mananatiling bukas. Iyan ang iyong kalikasan at ito ay bihira. Ang mga kaluluwa na may panginginig ng boses ng dalawa ay nagdadala ng isang uri ng emosyonal na radar. Nakikita nila kung saan masakit kahit walang nagpapakita. At dahil dito, madalas silang nagiging emosyonal na tagapag-alaga ng kanilang grupo ng pamilya o komunidad. Sila ang nilalapitan ng mga tao para magpakawala, para sa pangunawa, para maramdamang hindi sila nag-iisa. Ngunit, ang katotohanan ay ang mga kasama ng dalawa ay madalas na nakakaramdam ng malalim na nag-iisa sa kanilang sarili. Dahil habang ikaw ay nagmamalasakit sa lahat ng iba na nagmamalasakit sa iyo. Sinabi ng mga sinaunang Buddhist monghe na ang mga bumalik na may numerong 2 ay may karma ng pagkakasundo. Nangangahulugan ito na sa mga nakaraang buhay, maaaring nakaranas ka ng mga relasyon na minarkahan ng pag-abandona, pagtataksil, paghihiwalay, o pagka-diskonekta. Sa buhay na ito, naparito ka upang ibalik ang mga ugnayan, kabilang ang ugnayan sa sarili mong puso. Iyon ang dahilan kung bakit madalas kang umaakit ng mga sirang tao, may hirap na sitwasyon, o emosyonal na drama. Nais ng iyong kaluluwa na matutong magmahal nang hindi nawawala ang sarili, upang mag-alok ng empatya nang hindi isinakripisyo ang sarili nitong dignidad. Marahil ay naramdaman mo na ikaw ay nasa likuran, na nagbibigay ka ng higit sa iyong natatanggap, na nananatili kang tahimik upang maiwasan ang hidwaan, na pinatawad mo ang mga bagay na nakasakit pa rin sa iyo, para lamang mapanatili ang kapayapaan na tinanggap mo, na mas mababa kaysa sa nararapat, para maiwasan ang tila demand. Lahat ito ay bahagi ng iyong landas, ngunit isa rin itong babala. Ang mga ipinanganak na may numero ng 2 ay kailangang matutunan na ang empatiya na walang mga hangganan ay nagiging pag-abandona sa sarili. Ang iyong misyon ay hindi burahin ang iyong sarili. Ito ay upang maging tulay at ang mga tulay ay hindi masisira, para masiyahan ang mga tumatawid sa kanila. Mayroon ka ring isang makapangyarihang regalo, ang kakayahang pagsamahin ka, baguhin ang mga kapaligiran sa iyong presensya. Pinapaginhawa mo ang mga tensyon, nagdudulot ng ginhawa, nag-aalok ng pakikinig at pakikiramay. Minsan, hindi man lang nagsasalita, gumagaling ang presensya mo, at kahit hindi sabihin ng iba, nararamdaman nila. Mayroon kang regalo ng tubig, umangkop ka, dumadaloy, nag-navigate sa paligid ng mga hadlang, ngunit maaari ka ring malunod kung hindi mo iginagalang ang iyong sariling mga limitasyon. Kapag natutunan mong gamitin ang regalong ito ng may kamalayan, ikaw ay naging isa sa mga nakapagpapagaling na nilalang na mayroon. Ngunit ang numerong 2 ay may kasamang babala. Huwag mawala ang iyong sarili sa pagsisikap na pasayahin ang iba. Ang iyong kaluluwa ay nangangailangan ng katahimikan, kagandahan, at pangangalaga sa sarili. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili gaya ng pag-aalaga mo sa iba. Ang susi dito ay balanse. Kapag nagsimula kang humindi ng walang kasalanan. Kapag natuto kang huwag magdala ng mga pasanin na hindi sa iyo, isang bagay sa loob mo ang umaayon, at doon namumulaklak ang iyong tunay na kapangyarihan. Dahil ang balanse ay hindi rin nabubuhay para sa iba. Ito ay nabubuhay na may kaugnayan sa lahat nang hindi nawawala ang sarili. Kung ito ang iyong numero, alamin na hindi ka nag-iisa sa misyong ito. Libu-libong mga kaluluwa ang nagising ngayon sa parehong tawag upang pagalingin ang mga relasyon, ibalik ang pagmamahal sa sarili,
at ibalik ang pakikinig at lambing sa mundo. Isa ka sa mga kaluluwang iyon. At kahit na malungkot ang landas, kung minsan ang bawat pagkilos ng habag na inaalok mo, kasama na ang iyong sarili ay kung ano mismo ang pinunta mo rito. Sa kahinahunan lalim at tunay na pagmamahal. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 3, alamin na may dalang ilaw na hindi namamatay, ngunit maaring hindi mo ito palaging nararamdaman. Maraming mga tao na may ganitong panginginig ng boses, ang gumugol ng ilang bahagi ng kanilang buhay, na parang sobra na sila. Masyado silang nag-uusap, pakiramdam ng sobra, masyadong mangarap, magkaroon ng napakaraming ideya, at sa huli ay sinusubukan nilang pigilan ang kanilang sarili. Ngunit ayon sa mga Buddhist masters, ang bilang ng 3 ay ang kaluluwa na nagbabalik upang ipahayag kung ano ang pinatahimik upang gawing sining ang damdamin at sakit sa paglikha. Dumating ka para sumikat, kahit minsan kailangan mong labanan ang sarili mong anino para magawa ito. Ang 3 ay kumakatawan sa enerhiya ng emosyonal na pagpapalawak. Ang mga taong may ganitong numero ay may likas na kadalian sa pagpindot, sa iba sa kanilang mga salita, kanilang mga tingin, kanilang katatawanan, kanilang presensya. Meron silang liwanag, madalas na parang bata na glow na umaakit at nagpapainit. Ngunit sa likod ng ningning na ito ay may isang kaluluwang kilala na kadiliman. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng numerong 3. Ito ay isang taong ngumingiti kahit alamang sakit, hindi dahil binabaliwala nila ang pagdurusa. Ngunit dahil naintindihan na nila ito, ay hindi kailangang maging katapusan ng kwento. Sinasabi ng mga monghe ng Budismo na ang mga kaluluwa na may ganitong panginginig ay nabuhay sa nakaraang mga buhay na minarkahan ng emosyonal na panunupil. Mga lugar kung saan hindi nila maaaring maging ang kanilang mga sarili, kung saan ang kanilang mga boses ay pinatahimik, kung saan ang kanilang mga ideya ay undervalued. Sa buhay na ito, malinaw ang tawag maging pakiramdam, magsalita, ibahagi. Hindi mo na kailangang itago ang iyong mga damdamin o subukang umangkop sa mga hulma na ginawa upang mabawasan ka. Ang iyong kaluluwa ay bumalik upang lumikha at hindi mahalaga kung paano. Sa pamamagitan ng sining, katatawanan, mga salita, mga galaw, o ang iyong natatanging paraan ng nakakaantig na buhay. Malamang na naramdaman mo ang hindi pagkakaunawaan sa tinatawag na exaggerated intense o sobrang sensitibo. At siguro dahil dyan, natuto kang lumunok ng mga salita, magtago ng nararamdaman o magpigil ng pangarap. Ngunit ang numero 3 ay nagdurusa sa katahimikan. Ang iyong pagpapagaling ay namamalagi sa pagpapahayag. Kapag sumulat ka, kumanta, sumayaw, nagbabahagi, o nagsasalita lamang ng may bukas na puso, may isang bagay na muling naayos sa loob mo. Nagsisimula kang maalala kung sino ka. Magsisimula ka ng umuwi. Karaniwan para sa mga kaluluwang ito na nahaharap sa pagtanggi sa nakaraan, maging sa mga relasyon, sa pagkabata o trabaho. Nangyayari ito dahil ang ningning ng 3 ay nababagabag ang mga hindi nakatagpo ng kanilang sariling liwanag. Ngunit hindi iyon dahilan upang itago ang kabaligtaran. Naparito ka sa mundo upang ipakita na posibleng mamuhay ng may katotohanan, kagaanan, at lalim ng sabay-sabay. Ang iyong paraan ay ang iyong kapangyarihan. Ang iyong pagiging tunay ay ang iyong misyon. Kapag nanahimik ka, nawawala sa mundo ang isang piraso ng pagpapagaling na ibinigay mo. Ang isa pang mahalagang punto, ang 3 ay ang enerhiya ng koneksyon sa panloob na bata. Hindi sa isang immature sense, ngunit sa purest, most spontaneous at creative sense of being. Madali kang makakita ng kagandahan kung saan hindi nakikita ng iba. Maaari mong pagtawanan ang iyong sarili. Maaari mong gawing walang hanggang alaala ang mga ordinaryong sandali. Sagrado yan. Ngunit kung minsan ang buhay ay susubukan na patigasin ka sa pamamagitan ng pagpuna, trauma,
o pagkawala, at doon nakasalalay ang iyong hamon na panatilihing bukas ang iyong puso. Kahit na hinihiling sa iyo ng lahat sa paligid mo na isara ito, meron kang isang channel ng pagpapagaling sa loob mo na gumagana sa pamamagitan ng pagpapahayag. Sa pagsasalita, paglikha o pagbibigay inspirasyon man, ay maantig ka sa mga tao sa mga paraan na hindi mo man lang napapansin. Kapag ibinahagi mo ang iyong katotohanan, nakikita ng iba ang kanilang sarili sa iyo at doon nangyayari ang mahika kapag ang iyong kahinaan ay naging tuli at ang iyong dating sakit ay naging mapagkukunan ng pagpapalaya para sa iyo at para sa mga nakakarinig sa iyo. Kung ang numero 3 ay ang iyong panginginig ng boses, huwag na huwag mong patahimikin ang iyong sarili. Huwag idilim ang iyong ilaw upang magkasya sa kadiliman ng iba. Hindi ka dumating para magkasya, dumating ka para lumawak. Upang gawing kagalingan ang mga salita, sining sa katotohanan damdamin maging tulay. At kahit na nagdududa ka pa rin sa iyong lakas, malinaw ang katotohanan. Ang mundo ay nangangailangan ng eksaktong paraan ng iyong pakiramdam at pagpapahayag. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 4, malaki ang posibilidad na ikaw ang taong babalikan ng lahat kapag nagkawatak-watak ang mga bagay at hindi iyon nagkataon. Sinasabi ng mga sinaunang aral ng Budismo na ang parasa ay ang enerhiya ng istruktura, ang kaluluwa na nagbabalik sa buhay upang suportahan, ayusin, protektahan at muling itayo. Ito ay ang panginginig ng boses ng hindi nakikitang mga haligi. Ang mga hindi lumalabas sa mga larawan. Ngunit kung wala ito, ay walang nakatayo. Maaring hindi mo naramdaman. Espesyal tulad ng iba, ngunit iyon ay dahil ang iyong halaga ay nakasalalay mismo sa lakas. Walang nakakakita ng mga kaluluwa. Sa espiritual na markang ito ay madalas na nabubuhay ang mga nakaraang buhay na minarkahan ng kawalang tatag, kaguluhan o pag-abandona. Naranasan nila kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng walang direksyon o lupa. Kaya't sa pagkakatawang tao na ito, bumalik sila na may halos likas na pagmamaneho upang lumikha ng kaayusan, seguridad at gawain. Mula sa isang murang edad, ang mga taong ito ay nararamdaman na kailangan nilang humakbang, na hindi sila maaaring mabigo, na sila ay laging handa, malakas, handa, at madalas nilang inaako ang napakaraming mga responsibilidad nang hindi nila napagtanto na dinadala nila ang bigat ng lahat maliban sa kanilang sarili. Marahil, ikaw ang uri ng tao na nagtatrabaho habang ang iba ay nagpapahinga. Sino ang nagpipigil nito? Kapag ang iba ay gumuho, na hindi marunong humingi ng tulong, ngunit palaging tumutulong, at ito ay lumilikha ng isang banayad na bitag. Nasasanay ka na sa pag-survive, kaya nakakalimutan mong mabuhay. Ang iyong kaluluwa ay tapat sa misyon na panatilihing tumatakbo ang lahat na madalas mong nakakalimutan. Kailangan mo rin ng pangangalaga. Ang numero 4 ay malakas, ngunit hindi ito gawa sa bakal. At sa likod ng lakas na iyon ay isang pusong naghahangad ng liwanag, pahinga at pagkilala. Sinabi ng Buddhist monks na ang 4 ay ang bilang ng espiritual na disiplina. Ngunit tandaan, ang disiplina ay hindi katigasan. Ito ay pare-pareho sa karunungan. Ang mga taong may ganitong numero ay may posibilidad na maging napakakritikal sa sarili, naghahanap ng pagiging perpekto, kontrol o katatagan sa lahat ng mga gastos. Ngunit ang dakilang aral ng 4 sa buhay na ito ay maunawaan na hindi lahat ng bagay ay kailangang kontrolin. May kagandahan sa di kasakdalan. Hindi mo kailangang ayusin sa lahat ng oras, lalo na kung ano ang hindi sa iyo. Ang iyong misyon ay upang bumuo ng oo, ngunit din upang matutong magtiwala. Marahil pakiramdam mo ay wala kang oras para sa iyong sarili, na laging may dapat gawin, ayusin o asikasuhin. At ito ay maaaring resulta ng isang kaluluwa na naniniwalang mamahalin lamang ito kung ito ay kapaki-pakinabang, ngunit hindi iyon totoo. Deserve mo ang pagmamahal.
Kahit na wala kang nilulutas na anuman, karapat-dapat kang magpahinga, mag-pause, at magaan. Kapag sinimulan mong pahintulutan ang iyong sarili na ito, ang apat ay tumitigil sa pagiging istruktura lamang para sa iba at nagiging pundasyon para sa iyong sarili. Iyan ay kapag ang iyong lakas ay namumulaklak ng may balanse, walang katigasan, walang pagkahapo, walang patuloy na presyon. May isang tahimik na kagandahan sa iyo, isang karunungan na hindi nagmumula sa mga libro, ngunit mula sa pang-araw-araw na pagsasanay na naroroon, kahit na kapag pagod. Ikaw ang uri ng kaluluwa na nagpapalit ng kaguluhan sa karaniwang takot sa mga plano. Mawala ng pag-asa sa mga solusyon at marahil walang nagsasabi sa iyo nito madalas. Ngunit ang mundo sa paligid mo ay nananatiling buo dahil nariyan ka. Kahit hindi nakikita, kahit sa katahimikan, kahit pakiramdam mo nag-iisa ka, ikaw ang pundasyon, ikaw ang lupa, ikaw ang ligtas na daungan. Ang hamon ng apat ay huwag masyadong magpasigla, huwag isara ang sarili sa ugali, nadalhin ang mundo nang hindi humihingi ng tulong. Kailangan mong tandaan na ang istruktura ay hindi isang bilangguan. Ito ay suporta at mayroon kang karapatan sa kagaanan, sining, kasiyahan at katahimikan din. Ang iyong kaluluwa ay sinaunang oo, ngunit hindi ito narito para lamang magtrabaho o protektahan ang iba. Narito upang mamuhay ng may presensya at iyong presensya kahit na ang tahimik ay isa sa pinakamalakas na paraan ng pagpapagaling na mayroon. Kung ito ang iyong numero, alamin na ang iyong misyon ay ingrande, ngunit hindi ito kailangang mag-isa. Sa pamamagitan ng pagpayag sa iyong sarili na makitang humingi ng tulong ng walang kasalanan upang tanggapin na ikaw rin ay maaaring maging mahina. Makakahanap ka ng isang bagong uri ng lakas, isang hindi nagmumula sa pagsisikap, ngunit mula sa tiwala. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa, sapat na ang iyong napatunayan. Ngayon, marahil ay oras na upang simulan ang pagbuo ng isang buhay na sumusuporta sa iyo mula sa loob ng dalawa. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 5, malamang nararamdaman mo na ito sa bawat cell ng iyong katawan. Hindi ka ginawa upang mabuhay na nakulong, kahit na ang lugar, ang gawain ng relasyon, o kahit isang ideya. Kung ito ay nakakulong sa iyo, nagsisimula kang makaramdam ng sakit sa loob. Nakita ng mga Buddhist masters ang numero 5 bilang representasyon ng mga kaluluwang nagdadala ng elemento ng hangin na libre, mabilis, likas, nakatali sa paggalaw at pagpapalawak, ngunit ang kalayaang ito ay may kasamang kawalang katatagan sa gastos. Ang kaluluwa na bumalik kasama ang 5 ay gustong mamuhay ng maraming buhay sa loob ng isa. At iyon ay maaaring maging iyong regalo at iyong kaguluhan. Ang mga taong may ganitong espiritual na panginginig ng boses ay mga explorer. Mayroon silang uhaw na malaman ang karanasan, tumuklas ng mga panuntunan sa pagsira. Sila yung laging nagtatanong, paano kung iba? Paano kung hindi ko gusto ang parehong landas tulad ng iba mula sa murang edad? Ang 5 hamon, mga inaasahan, mga tanong, ang mundo sa kanilang paligid ay nararamdaman na mayroong isang bagay na mas malaki doon. Isang bagay, walang nagsasalita tungkol sa isang bagay na kailangang isabuhay. At ito ay maaaring magmukhang hindi mapakali, hindi matatag, o maging irresponsable sa paningin ng iba. Ngunit sa kaibuturan, ang gusto mo lang ay katotohanan, pagpapalawak at kahulugan. Mga kaluluwang may numerong 5, nabuhay sa mga nakaraang buhay na minarkahan ng panunupil, pagkakulong o pag-uulit. Maaaring napilitan silang sumunod sa isang huwaran o mamuhay ng hindi nila pinili. Sa buhay na ito, sila ay nagbalik na may lakas na ayaw magkasya. At iyon ang dahilan kung bakit ang 5 ay nakatali sa revolusyon. Hindi lang panlabas, kundi panloob din. Ang mga taong ito ay palaging nagbabago at kung minsan kahit na hindi nila alam kung bakit. Ngunit, sa likod ng pagbabago ay isang kaluluwa
na nagsisikap na makahanap ng sarili nitong boses, isang kaluluwang naglilinis ng mga alaala ng pagkakulong mula sa mga nakaraang pagkakatawang tao. Ngunit, ang kalayaang ito ay may kapalit. Ang bilang na 5, kapag hindi balanse, ay maaaring mahulog sa labis na paggalaw. Binabago ang lahat sa lahat ng oras. Nagsisimula ng mga proyekto at hindi tinatapos ang mga ito. Makisali sa mga tao ngunit hindi nangangako. Hinahabol ang susunod na bagong bagay nang hindi ninanamnamang ngayon at pagkatapos ay ang kawalan ng laman, ang pagkawala ng koneksyon, ang pagkabalisa, ang pakiramdam ng palaging pupunta, ngunit hindi dumarating. Ang malalim na aral para sa kaluluwang ito ay malalim. Ang tunay na kalayaan ay hindi ginagawa ang lahat ng gusto mo. Ito ay ganap na naroroon kung nasaan ka. At ang panloob na katatagan na ito ang pinakakailangan ng 5 na linangin sa buhay na ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga relasyon ay napakalaking salamin para sa mga iyon. Sa numerong ito, malamang na nakaramdam ka ng takot na matrap, takot na mawala ang iyong sarili sa ibang tao, at marahil ay tumakas ka na bago mo subukan. Ngunit ang kaluluwa ng 5 ay nangangailangan ng malalim na koneksyon. Lumaban man ito, hindi ka ipinanganak para mag-isa, ngunit upang matutong maging malaya. Kahit sa loob ng pag-ibig. Kapag naunawaan mo ito, huminto ka sa pagtakbo at magsisimulang magtayo. Hindi isang bagay na matigas, ngunit isang bagay na gumagalang sa iyong panloob na hangin habang iniangkla ang iyong mga ugat sa kung ano ang totoo. Ang isa pang pangunahing aspeto ng enerhiya na ito ay ang kakayahang magamit. Ang mga taong may numerong 5 ay may maraming talento. Mabilis silang natututo, madaling umangkop, muling likhain ang kanilang sarili kung kinakailangan. Ngunit kadalasan ay nakakaramdam sila ng pagkawala. Eksakto dahil marami silang magagawa. Ang espiritual na misyon dito ay gamitin ang mga kaloob na ito upang maglingkod sa isang bagay na mas dakila. Kapag nakakita ka ng isang malinaw na layunin, isang bagay na tunay mong pinaniniwalaan, ang lahat ng enerhiyang ito ay nag-aayos ng sarili nito. At ikaw ay nagiging hindi mapigilan. Isang transformador, isang gising ng kamalayan, isang tagapagpalaya ng mga kaluluwa. Sinasabi ng mga sinaunang monghe na ang 5 ay kaluluwa ng hangin. Banayad, mabilis, hindi mahuhulaan, ngunit may kakayahang ilipat ang mga bundok gamit ang hindi nakikitang puwersa nito. Gayunpaman, ang puwersang iyon ay nangangailangan ng direksyon. Kapag nakahanay ka sa loob, dumadaloy ang lahat. Ang kaguluhan ay nagiging pagkamalikhain, ang pagmamadali ay nagiging inspirasyon, ang pagtakas ay nagiging pagpili, at ikaw ay naging kung ano ang dati. Ngunit marahil ay hindi kailanman tinanggap isang gabay para sa mga bagong landas. Isang tagalikha ng mga posibilidad, isang taong dumating upang sirain ang hindi nakikitang mga tanikala ng kolektibong pag-iisip. Kung ito ang iyong numero, yakapin ang iyong kalayaan, ngunit huwag gamitin ito upang tumakbo mula sa iyong sarili. Kailangan ng mundo ang iyong paggalaw, ang iyong enerhiya, ang iyong boses na nagtatanong. Ngunit higit sa lahat, kailangan nito ang iyong presensya, ang pagiging ganap kung nasaan ka. Iyan ang tunay na paglipad ng numero 5. Kapag naunawaan mo ito, ang iyong kaluluwa ay tumitigil sa paghabol sa kalayaan at sinimulang ipamuhay ito. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 6, merong isang bagay sa iyo na imposibleng peke at halos sagrado. Kailangang alagaan ang mga nasa paligid mo. Mula sa isang murang edad, maaaring nadama mo na ang responsibilidad para sa kapakanan ng iba. Marahil ay kinuha mo ang mga tungkuling pang-adulto bilang isang bata, nagdala ng mga pasakit na hindi sa iyo, o nadama na minamahal ka lamang kapag ikaw ay kapakipakinabang. At iyon ay hindi nagkataon. Ayon sa Buddhist Masters, ang numero 6
ay kumakatawan sa mga kaluluwa na nagbabalik na may misyon na ibalik ang pag-ibig sa mundo, simula sa mga pinakamalapit sa kanila. Ang misyon na ito ay maganda, ngunit mapaghamong din dahil ang mga may ganitong panginginig ay hindi dumating na may magaan na kaluluwa. Dumating sila na may kaluluwang puno ng mga emosyonal na alaala mula sa mga nakaraang buhay. Ito ang mga taong sa mga nakaraang pagkakatawang tao ay nakaranas ng malalim na pagkawala, pag-abandona, pagtataksil, o mga sitwasyon kung saan hindi nila maprotektahan ang mga mahal nila. Sa buhay na ito, bumabalik ang mga kaluluwang ito na may tahimik na pangako na walang iwanan. At kahit na ito ay hindi sinasadya na inilalagay ka sa mga posisyon ng matinding pagbibigay kung saan madalas mong pinapahalagahan ang lahat maliban sa iyong sarili. Napakakaraniwan para sa mga taong may ganitong enerhiya na makaakit ng mga hindi balanseng relasyon. Mga taong humihingi ng masyadong maraming sitwasyon kung saan kailangan mong patuloy na patunayan ang iyong mabuti, tapat, mapagkakatiwalaan. Nangyayari ito dahil ang anim ay may liwanag na umaakit. Ngunit may posibilidad din na kalimutan ang sarili nitong mga hangganan para sa pagkakaisa. Ang iyong pinakamalaking hamon ay hindi pagmamahal. Ito ay pag-aaral na magmahal nang hindi nawawala ang iyong sarili, nang hindi sinusubukang ayusin ang iba, nang hindi dinadala ang kasalanan ng lahat, nang hindi ginagawang sakripisyo ang pag-ibig. Ang tunay na espiritual na pag-ibig ay magsisimula kapag isinama mo ang iyong sarili sa iyong iniaalok. Marahil ikaw ang naging balikat ng maraming iniiyakan, ang tagapayo, ang suporta, ang pundasyon. Pinipigilan mo ang sakit sa katahimikan upang maiwasan ang pag-aalala ng sinuman. Nakagawa ka ng mga pagpipilian na nakakasakit sa iyo para lamang maiwasan ang hindi pagkakasundo. At ang lahat ng ito ay nagpapakita ng laki ng iyong puso. Ngunit kung gaano ito nasaktan ng hindi pinahihintulutang tumanggap, kailangang matutunan ng mga may numerong 6 na hindi ka hinihingi ng tunay na pag-ibig. Wasakin ang iyong sarili upang umiral. Nagsisimula ito sa pagtanggap sa sarili. Lumalawak lamang ito ng may katotohanan at balanse. Ang enerhiya ng 6 ay malalim na nakatali sa pamilya, hindi lamang biolohikal kundi espiritual. Meron kang isang pambihirang kakayahan na lumikha ng malalim na ugnayan upang madama ang iba na tinatanggap, nakikita, minamahal. Ngunit maaari mo ring maramdaman na ikaw ang palaging malakas sa lahat ng bagay. Ang kaluluwa ng 6 ay nagdadala ng isang pakiramdam ng tungkulin na kapag hindi balanse ay naging isang bilangguan. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging available 24/7. Kailangan mo lang maging totoo at bigyan ang iyong sarili ng parehong pangangalaga na ibinibigay mo sa iba. Sinabi ng mga sinaunang Buddhist na monghe na ang bilang na 6 ay nagdadala ng karma ng pagbibigay. Nangangahulugan ito na ang kaluluwa ay dumating upang bumuo ng emosyonal na kapanahunan, upang magmahal ng may kalayaan. Hindi dahil sa pangangailangan, dependency o pagkakasala, ngunit dahil sa kamalayan. Iyon ang dahilan kung bakit ang iyong mga relasyon ay maaaring makaramdam ng matinding, nakakalito, mapaghamong. Ngunit lahat sila ay nagtuturo sa iyo na makilala ang pagitan ng pag-ibig na bitag at pag-ibig. Na nagpapalaya sa iyong misyon ay hindi upang magkaroon ng perpektong relasyon, ngunit upang umunlad sa pamamagitan ng mga ito. Mayroon ka ring isang malakas na regalo sa pagpapagaling. Maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit mas kalmado ang pakiramdam ng mga tao sa paligid mo. Ang iyong presensya ay nagpapagaling. Ang iyong pagpindot ay nakakagaling. Nakakaaliw ang iyong mga salita. Ang regalong ito ay sinaunang panahon. Nagmumula ito sa mga nakaraang buhay kung saan natututo kang alagaan, protektahan at suportahan. Ngunit ngayon
ay oras na para gamitin din ito para sa iyong sarili. Kung wala kang pakialam sa iyong enerhiya, magtakda ng mga hangganan o unahin ang iyong sarili. Ang regalong ito ay nagiging pagod. Ang pagod na kaluluwa ay hindi makapagpapagaling ng sinuman. Deserve mo ang parehong pagmamahal na inaalok mo. Magsimula sa iyong sarili. Kung ito ang iyong numero, hindi ka naririto para magmahal ng mas kaunti, ngunit upang magmahal ng mas mahusay, upang magmahal ng may kamalayan, balanse at presensya. Huwag makonsensya sa pagnanais na magmalasakit, ngunit huwag ding tumanggap ng mas kaunti kaysa sa ibinibigay mo. Kailangan ng mundo ang iyong lambing, ngunit kailangan mo ng sarili mong katotohanan. At kapag ang dalawang puwersang ito ay nagbalanse sa loob mo, isang bagay na bihirang mangyari. Ang pag-ibig ay humihinto sa pagiging pagsisikap at nagiging kagalingan. Kung 7 ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan, malamang na naramdaman mo sa isang punto ng iyong buhay na hindi ka kabilang sa mundong ito. Marahil ay tumingin ka sa paligid at naramdaman mong hindi nakakonekta, na parang may mali sa lahat o mas masahol pa, parang may mali sa iyo. Ngunit ang katotohanan ay ang kabaligtaran. Sa sinaunang Budismo, ang 7 ay ang bilang ng matalino, mapagmasid, sinaunang kaluluwa, na bumalik sa lupa na may ibang misyon upang hanapin ang katotohanan na hindi nakikita. Ang mga taong may ganitong panginginig ng boses ay likas na introspective. Mas gusto nila ang katahimikan kaysa sa mababaw, lalim, sa panandaliang katotohanan, sa mga pagpapakita. At dahil dito sa murang edad, maaring iba na sila. Marahil ay nahirapan kang magkasya o itinuring nakakaiba, nakalaan o sa sarili mong mundo. Ngunit, ang naiintindihan ng iilan ay ang iyong paloob na mundo ay malawak. Inoobserbahan mo ang lahat, pinoproseso mo ang lahat. Nararamdaman mo sa labas ng ibabaw. Nakakapagod yun. Nangangailangan ito ng panahon ng pag-iisa at espiritual na kapanahunan. Ang kaluluwa ng numerong 7 ay madalas na nagdadala ng mga alaala ng mga buhay na ginugol sa paghahanap ng mga sagot sa mga sagradong lugar. Mga templo, bundok, sinaunang espiritual na paaralan. Ito ang mga taong naging monghe, manggagamot, ermitanyo, iskolar, at sa buhay na ito, bumabalik silang may pagkauhaw sa kahulugan na hindi nasisiyahan sa mga ordinaryong bagay. Kailangan mong maunawaan upang sumisid ng malalim, upang makahanap ng isang bagay na nag-uugnay sa lahat. At hanggang sa gawin mo, maaari kang makaramdam ng kawalan ng laman. Walang mabilis na kasiyahan ang mapupuno. Ngunit, ang lalim na ito ay may halaga dahil kapag mas nakikita mo, mas napapansin mo ang mga ilusyon ng mundo. At iyon ay maaaring humantong sa kalungkutan, pag-aalinlangan, o tahimik na kalungkutan. Ang 7 ay ang bilang ng pagtatanong, ng pagdududa, ng discomfort sa halata. Kaya naman, maraming kaluluwa na may ganitong panginginig ang dumaan sa mahabang panahon ng krisis. Eksistensyal, emosyonal, espiritual, ngunit ang tila pagbagsak ay talagang isang tawag sa mas mataas na katotohanan. Hindi mo sinisira ang iyong paggising. Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng numerong 7 ay espiritualidad. Kahit na hindi ka sumusunod sa anumang relihiyon, mayroong isang pakiramdam ng koneksyon sa isang bagay na mas malaki sa iyo. Marahil, ito ay sa pamamagitan ng kalikasan, pag-aaral ng pagmumuni-muni o sining, ngunit ang koneksyon na iyon ay totoo at kailangan itong pangalagaan kapag nalalayo ka sa iyong espiritualidad mula sa iyong panloob na paghahanap. Lahat ng bagay sa iyong buhay ay tila nawawalan ng kahulugan dahil ang kaluluwa ng 7 ay hindi dumating para sa isang ordinaryong buhay. Dumating ito upang hawakan ang hindi nakikita at magdala ng karunungan sa isang natutulog na mundo. Mahalagang maunawaan na sa numerong ito, hindi ka naririto para pasayahin. Nandito ka para makita at dahil nakikita mo, madalas kang hindi maintindihan. Ang iyong mga katanungan ay hindi nakakapagpatahimik sa iyong katahimikan
Ang iyong kalinawan ay hindi nakakapagpatahimik, ngunit iyon ay bahagi ng iyong landas. Hindi ikaw ang problema. Ikaw ang salamin at hindi lahat ay handang makita ang kanilang sarili. Matuto kang manindigan sa kung sino ka kahit na tila mababaw ang mundo sa paligid mo. Depth ang iyong tahanan. Maaaring pakiramdam mo ay alam mo ang mga bagay nang hindi mo natutunan ang mga ito. Ang mga intuition na nagpapatunay ng totoong mga sensasyon, walang nakakaintindi. Hindi iyon ilusyon. Ito ay bahagi ng iyong spiritual na pagiging sensitibo. Ang bilang na 7 ay ang tumatago sa mga belo na nakadarama, na nakakakita sa kabila. At kapag nagsimula kang magtiwala sa regalong ito, magbabago ang iyong buhay. Dumating ang mga sagot, nabubuo ang mga koneksyon, lumilitaw ang katotohanan, at napagtanto mong hindi ka nawala sa pagtingin lang sa maling lugar. Kung ito ang iyong numero, tanggapin ang iyong paghahanap. Igalang ang iyong pagkauhaw sa kahulugan. Huwag tumira sa mas mababa sa pagiging tunay. At tandaan, hindi ka dumating para magkasya. Dumating ka para gumising. Kahit na iyon ay humantong sa iyo pababa, nag-iisa ng mga landas kung minsan, iyon ang parehong mga landas na tinahak ng mga kaluluwa na sa ibang buhay ay mga tagapag-alaga din ng hindi nakikita ang iyong isa sa kanila. At kailangan ng mundo ang iyong paningin ngayon ng higit pa kaysa dati. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 8, dala mo ang isa sa pinakamatinding enerhiya sa lahat. Ito ang tanda ng mga kaluluwang nagbabalik sa lupa na may lakas, ambisyon, at isang tadhana para sa pamumuno. Ngunit taliwas sa iniisip ng marami, ito ay hindi lamang tungkol sa material na tagumpay sa Budismo. Ang numerong 8 ay kumakatawan sa landas ng pagsasakatuparan sa pamamagitan ng balanse sa pagitan ng panloob at panlabas na mundo. Ito ay ang bilang ng direktang karma. Kung ano ang iyong itinanim ay iyong inaani at kadalasan ay mas mabilis kang umaani kaysa sa iba. Ang iyong kaluluwa ay dumating upang matutong mamuno, ngunit bago pamunuan ng mundo, kailangan mong matutong pamunuan ng iyong sarili. Ang mga kaluluwang may ganitong panginginig ay nabuhay noong nakaraang mga buhay, kung saan sila ay humarap sa kapangyarihan, material man, pampolitika, panlipunan, o espiritual. Ang ilan ay gumagamit ng kapangyarihang ito ng matalino. Ang iba ay may imbalance. Kaya't sa buhay na ito, maaari kang makaranas ng mga sukdulan, mahusay na tagumpay, malaking pagkatalo, hindi inaasahang pagsisimula muli. Walang katamtaman sa iyong paglalakbay. At nangyari ito dahil ang 8 ay natutong pangasiwaan ang lakas ng responsibilidad. Kapag kumilos ka ng may kamalayan, bumukas ang mga pinto sa napakabilis na bilis. Kapag kumilos ka ng walang balanse, ang lahat ay maaring gumuho ng mabilis. Patuloy kang sinusubok ng universo. Malamang na nararamdaman mo ang isang malakas na drive para sa autonomiya, kalayaan, at tagumpay mula sa isang murang edad. Maaaring ikaw ay isang taong hindi kailanman pumayag sa pagsunod sa mga utos, na palaging gustong gawin ang mga bagay sa iyong paraan at bahagi iyon ng iyong tawag. Dumating ka upang lumikha ng sarili mong mga landas, ngunit maaari kang maging perpekto, makontrol, o maging maiinip kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari sa iyong timeline. Ang pagkabigo ay tumama, at kasama nito ang pakiramdam na hindi sapat ang iyong ginagawa. Ang dakilang aral para sa kaluluwa ng 8 ay ang kapangyarihan ay walang kontrol. Ito ay nasa balanse. Marahil ay nabuhay ka sa mga sitwasyon kung saan nawalan ka ng maraming pera, katayuan, istruktura, seguridad, at sa mga sandaling iyon ay tinatanong mo ang iyong sarili, bakit nangyari ito sa akin? Ang espiritual na sagot ay malalim. Walang may dalang karma ng muling pagsasaayos. Kinukuha ng universo ang lahat upang ipakita na ang tunay na halaga ay nasa kung sino ka,
hindi kung ano ang mayroon ka. Ang kaluluwa ng 8 ay kailangang tandaan paminsan-minsan na ang kapangyarihang walang kamalayan ay nagiging isang bilangguan. Ang tagumpay na iyon na walang layunin ay nagiging kawalan at hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Ang iyong lakas ay nasa loob mo na, kahit na ang lahat sa paligid mo ay nahuhulog. Mayroon ka ring likas na talento para sa diskarte sa pamamahala at praktikal na pananaw. Ang mga taong may numerong 8 ay ang mga taong marunong gumawa ng mga ideya sa katotohanan. Mayroon silang focus, resilience, at courage. Ngunit sa parehong oras, kailangan nilang mag-ingat na huwag maging masyadong mahirap sa kanilang sarili at sa iba. Hindi lahat ay kailangang maging kapaki-pakinabang. Hindi lahat ng bagay ay kailangang magbunga ng mga resulta. Ang kaluluwa ng 8, kapag muling kumonekta sa espiritualidad, ay nagsisimulang maunawaan na ang pinakamahalagang tagumpay ay ang nagdadala ng kapayapaan, hindi lamang palakpakan. Ang isa pang malakas na katangian ng enerhiya na ito ay magnetism. Nakakaakit ka ng mga tao, pagkakataon, hamon, lahat sa maximum intensity. At kung minsan may dala kang mga pasanin na hindi sa'yo, dahil lang sa pakiramdam mo, ay kailangan mong hawakan ang lahat. Ito ay karaniwan sa mga kaluluwa na naging pinuno sa mga nakaraang buhay. Ngunit sa buhay na ito, iba ang tawag. Dumating ka upang mamuno ng may puso, may empatiya, may presensya. Hindi mo kailangang maging malupit para maging matatag. Hindi mo kailangang mag-utos para igalang. Ang iyong tunay na kapangyarihan ay ipinanganak kapag ikaw ay payapa sa kung sino ka. Sinasabi ng mga mongheng Buddhist noon na ang numerong 8 ay parang apoy. Maaari itong magpainit at magpapaliwanag, o maaari itong masira depende sa kung paano ito ginagamit, at iyon mismo ang iyong espiritual na paglalakbay. Mayroon kang lakas na matitira, mayroon kang pangitain, mayroon kang kakayahan, ngunit kailangan mong tanungin ang iyong sarili palagi. Para saan ang lahat ng ito? Ano ba talaga ang mahalaga sa huli? Kapag nahanap mo ang sagot na iyon, nagbabago ang lahat. Ang dating pressure ay nagiging misyon. Kung ano ang dating pakikibaka ay nagiging pagsuko. At kung ano ang dati, kapag ang karma ay naging pagpapalaya. Kung ito ang iyong numero, unawain na naparito ka sa mundo upang gumawa ng mga dakilang bagay. Oo, ngunit hindi sa halaga ng iyong kaluluwa. Tagumpay na may layunin, kapangyarihan na may habag, ambisyon, may kamalayan. Yan ang tunay na landas ng awakened 8. At kapag nakita mo ang balancing iyon, walang limitasyon sa kung ano ang maaari mong gawin sa loob at labas ng iyong sarili. Kung ang huling digit ng taon ng iyong kapanganakan ay 9, kung gayon, ikaw ang uri ng tao na kadalasang nakadarama ng emosyonal na pagkalugi. Nang hindi mo alam kung bakit mayroon kang sensitivity na mahirap ipaliwanag at halos masakit na empatiya na parang dinadala mo ang sakit ng mundo sa loob mo. Ginagawa mo sa Budismo. Ang 9 ay kumakatawan sa kaluluwa sa mga huling pagliko nito sa gulong ng muling pagsilang. Isang taong nabuhay ng maraming buhay, ginampanan ang lahat ng posibleng papel. At ngayon, ay bumalik na may iisang layunin na magsilbi sa ebolusyon, kapwa sa kanila, at sa iba na maaaring naramdaman mo mula pagkabata na mas marami kang nakita kaysa sa iba. Na sobra mong naramdaman na napapansin mo ang mga nakatagong katotohanan, mga intensyon sa likod ng mga kilos, at hindi iyon ang iyong imahinasyon. Ito ay bahagi ng iyong espiritual na pamana. Ang numerong 9 ay nagdadala ng isang pinong intuisyon na kadalasang hindi maipaliwanag kung ano ang nararamdaman. Alam lang nito ang nararamdaman. At ang regalong ito ay maaaring maging isang pabigat kung hindi mo matututong protektahan ang iyong sarili ng buong lakas, dahil ang kaluluwa ng 9 ay umaakit ng mga pagtatapat. Ang sakit ay sumisigaw ng tulong, na parang alam ng iba na mayroon kang kakaiba at ginagawa mo ito ng mga kaluluwa.
Nabuhay ang vibration ng malalim na pag-aaral. Sila ay naging biktima at mapang-api ng mga pinuno at tagasunod, sa itaas at sa ibaba. Kaya sa buhay na ito, bumalik sila na may mas malawak, mas mahabagin na pananaw. Ngunit nangangahulugan din ito na madalas kang pakiramdam na wala sa lugar sa mundo. Mga gulong sa maliit na usapan, nakakaabala sa iyo ang kababawan. At higit sa lahat, mayroon kang matinding pagnanais na gumawa ng isang bagay na tunay na makabuluhan kahit na hindi mo pa alam kung ano ito. Karaniwan para sa kaluluwa ng numero siyam na dumaan sa malalaking pagkatalo, sa pilitang pagtatapos at masakit na paghihiwalay. Hindi ito parusa, ito ay karmic detachment. Ang universo ay patuloy na naghahanda sa iyo na bumitaw, na palayain, upang isara ang mga siklo dahil ang iyong misyon ay umunlad at gabayan din ang iba. Ikaw ay tulad ng manggagamot na dumudugo sa tabi na nararamdaman ang sakit ng iba na parang sa kanila. Sino ang nagpupumilit na tumanggi dahil alam nila kung gaano sila kailangan ng iba? Ngunit narito ang iyong hamon. Huwag malito ang pakikiramay sa pag-abandona sa sarili. Hindi ka nandito para pasanin ang mundo sa iyong mga balikat. Narito ka upang bigyang inspirasyon ang mundo sa iyong presensya, iyong pakikinig, iyong kalmado at iyong karunungan. Ikaw ay isang tao na sa ilang mga salita ay nagbabago ng vibe ng isang silid na nagdadala ng isang tahimik na kapanahunan. Madalas na napagkakamalang lamig, ngunit sa katunayan ay malalim at hindi mauunawaan ng mga walang ganoong kalaliman. Okay lang yan. Ang siyam ay hindi kailangang maunawaan ng lahat. Kailangan lang nitong tandaan na ang kaluluwa nito ay bihira at may kakaibang papel. Ang isa pang malakas na katangian ng bilang siyam ay ang ugali na unahin ang iba. Tumutulong ka sa pagsuporta, pag-unawa sa kaluluwa, at madalas na hindi mo natatanggap ang parehong kapalit. Maaring nagkaroon ka pa ng isang tiyak na kawalan ng tiwala sa mundo. Isang tahimik na kalungkutan, ngunit ito ang sandali upang baguhin na ang iyong paggaling ay magsisimula kapag natutunan mong yakapin ang iyong sarili sa parehong pagmamahal na iniaalok mo sa iba. Ito ay hindi pagkamakasarili. Ito ay espiritual na hustisya. Ang isang kaluluwa na kasing edad mo ay nangangailangan ng katahimikan, lugar ng pahinga. Kailangang matutunan nitong piliin ang sarili ng walang kasalanan. Sinasabi ng mga Buddhist masters na ang siyam ay ang bilang ng transcendence. Iyan ang kaluluwa. Hindi na naririto para makipagkompetensya, patunayan, o manakop, kundi para palayain ang lahat ng nakatali pa rin nito sa pagdurusa. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagmumuni-muni, espiritualidad, sining at paglilingkod ay mahahalagang landas para sa mga may ganitong enerhiya. Nakatagpo ka ng ginhawa kapag tumulong ka sa paglikha o malapit sa sagrado. At sa mga sandaling iyon, ay muli kang nakikipag-ugnayan sa kung sino ka noon pa bago ang buhay na ito. Kung ito ang iyong numero, unawain na ikaw ay isang pagsasara, isang punto ng daanan, isang matandang kaluluwa na bumalik upang pagalingin, upang magbigay ng inspirasyon, upang tapusin ang mga sinaunang kwento. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang sumikat, kailangan mo lang mabuhay ng may katotohanan, may magaan, may pagmamahal, at kapag ginawa mo, lahat ng bagay sa paligid mo ay nagbabago dahil ang iyong enerhiya ay hindi malakas, ngunit ito ay malalim na nagbabago. Ngayong natuklasan mo na kung ano ang maaaring ipakita ng huling digit ng tao ng iyong kapanganakan tungkol sa iyong mga nakaraang buhay, maaaring may nararamdaman kang mahirap ipaliwanag. Marahil, ito ay isang tahimik na pakiramdam ng pagkilala, tulad ng isang sinaunang bahagi mo ay nagising. Marahil ay may narinig kang bahagi at naisip, ako ngayon? At hindi ito nagkataon.
ang pinakamalalim na katotohanan ng kaluluwa ay hindi nagmumula sa ingay. Inihayag nila ang kanilang mga sarili sa mga goosebumps, sa katahimikan, sa tahimik na titig. Yung feeling na walang pagkakaintindihan. Nahawakan mo lang ang isang bagay na nakaimbak, naghihintay ng tamang sandali para maalala. Ang mga numerong ito ay hindi mahiwagang sa karaniwang kahulugan ng salita. Hindi nila hinuhulaan ang hinaharap o nilalagyan ng label ang iyong pagkakakilanlan. Ang mga ito ay mga espiritual na salamin na sumasalamin sa mga katangian, pattern, at mga alaala na iyong dinala sa mahabang panahon. At ngayong mayroon ka ng impormasyong ito, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung naniniwala ka, ngunit kung ano ang gagawin mo sa iyong naramdaman. Dahil ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos dito. Magsisimula na ngayon nang may kamalayan, kuryosidad at lakas ng loob na ipamuhay ang iyong katotohanan. At marahil, sa unang pagkakataon, ay naiintindihan mo kung bakit mo nararamdaman ang iyong nararamdaman, kung bakit ka kumilos sa ilang mga paraan, kung bakit ka nagiging emosyonal sa mga bagay na hindi naiintindihan ng sino man. Ang mga paliwanag na ito ay hindi nagmula sa katwiran, sila ay nagmula sa kaluluwa. At ang kaluluwa ay nagsasalita sa mga simbolo, intuition, maliliit na palatandaan tulad ng isang numero sa taon ng iyong kapanganakan. Ang video na ito ay hindi isang pangwakas na sagot. Ito ay isang imbitasyon, isang tawag upang simulan muli ang pakikinig sa kung sino ka dati bago ka tinuruan ng mundo na kalimutan. Well, iyon lang para sa araw na ito. Naabot na namin ang dulo ng video na ito at huwag kalimutan na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng channel na ito. Huwag magatubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung hindi ka sigurado kung ano ang ikokomento, i-type lang ang 100. Bukod dito, kung bago ka at hindi ka pa nakasubscribe sa channel, tandaan na mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell icon upang hindi mo makaligtaan ang anumang kapakipakinabang nagbibigay kaalaman na pang-araw-araw ng mga video. Salamat sa panonood.